Ngayong gabi sa Anggulo, kumustahin natin ang babaeng humubog sa pinakasikat na boksingero ng ating panahon. Singsikat siya ng anak niyang si Manny at ng manugang na si Jinky. Maituturing na rin siyang isang celebrity, kaya kung tawagin siya, Mommy D. Mayaman at masagana ngayon si Mommy D. Pero lumaki siya sa hirap at pagkabigo. Dumaan sa matinding problema sa kanyang buhay may asawa. At ikinatakot ang pagsabak ng anak sa larangan ng boxing. Magandang gabi sa inyong lahat. Ito ang Anggulo. Sumikat si Dionisio Pacquiao na halos kasabay ng pag-angat ng anak niyang si Manny. Samahan niyo akong bisitahin si Mommy D at ang kanyang buhay celebrity. Pinagkakaguluhan kahit saan pumunta at hindi lumalabas ng bahay ng walang bodyguard. Certified celebrity na talaga si Dionisio Pacquiao, nakilala ng lahat sa tawag na Mommy D. Ang claim to fame ni Mommy D, ang pagiging ina lang naman ng pambansang kamao, si Congressman Manny Pacman Pacquiao. Seven-time world champion, Pacquiao! Kung gano'n niya nabangan ng anak ko si Manny, sana abangan niya rin ako. Nasabi yan! Masasabing walang katulad si Mommy D. Bihira lang ang mga inang nakikipagsabayan sa kasikatan ng kanilang mga anak na artista o atleta. Mami Dionisio Pacquiao, ang dami-daming fans! Ika-23 ng Pebrero, nang paunlakan kami ni Mommy D na silipin ang kanyang mansyon sa General Santos City. Ipinatayo ito ni Manny para sa kanya sa halagang 7 milyong piso. Nagkanta si Elisa? Ang mga gamit sa bahay, pawang mga regalo raw sa kanya ng mag-asawang Manny at Jinky. Kahit ito, binigay ni Jinky. Sabi niya, dalhin mo na sa kabilang bahay paglipat kasi wala naman ito gamitin kay may iba namang bagong kulay bilhin niya. Personal choice daw ni Mommy D ang ilang disenyo at kagamitan sa loob ng kanyang bahay. Kayo rin po pumili ng color na gold? Oo. Okay. Ito naman ang dining set ko dito. Talaga pong dito kumakain ang pamilya? Pag may bisita. Pag pamilya, andoon lang sa kabila. Ay, mas maliit na. Ito, dito na ko pinakain yung mga bisita kong doktor at saka taga-bangko. So dito kayo nag-entertain ng mga bisita. Tapos Oo. dito naman, yung Yung dining dining sa family. family naman. Family, So araw-araw. usually saan ka nakaupo? May pangalan ng bangko namin ito. Ano pangalan? Mami, bakit Mami? Day? Mami Day. Mami Day. Day. Okay, Mami tapos? Mami Day. Tapos, ay, iba wala. Sa akin lang. Sa inyo na. Para tandaan nga sa akin itong pupuan. Okay. Ibig sabihin, mami, walang pwedeng umupo dyan? Parang gano'n? Oo, mayroon man. Kaya wala naman ako dito naka-istika palagi. Bagamat si Manny ang nagpagawa ng bahay, si Mommy D naman ang bumili ng loteng kinatatayuan nito na tinatayang may laking 600 square meters. Nagkakahalaga ito ng mahigit kalahating milyong piso. Nabili ito ni Mommy D mula sa mga kinita niya sa TV commercials at pelikula.
Daghang salamat sa inyong ipakitang suporta sa kaarawan sa akong mama. Hindi nga siguro natin makikilala si Mommy D kung hindi dahil kay Manny Pacquiao. Pero sabi ni Mommy D, may sarili siyang katangian at abilidad. Nadiskubre raw ito ng taong bayan sa birthday party ni Pacman. Doon ako sumisikat pag birthday to ni Manny. Nagwata ka time nagpunta ang presidente na. Sa birthday ni Manny, nag-attend siya. Si President. Oh, yeah. Nakita niya, sabi niya, oh, tingnan mong mama mo, Manny. Ang galing sumayaw. Grabe raw ang reaksyon ko noong mapatumba ni Manny ang kalaban. Dahil daw sa galing niya sa pagsasayaw at pagiging matatas niya sa bawat tagumpay at issue na kinaharap ng anak na si Manny, Minsan, sumasabay rin ang pananakit ng kasukasuhan ko. di nagtagal, nag-umpisa na ang karera ni Mommy D sa mundo ng telebisyon. Dapat may pulutan. Malaki ba ang bayad sa mga Yan na nga. Tama lang kung makabili ng makabili tayo ng mga pangmerenda pang kape, sugar. Dahil daw sa mga nagawang commercials, nakabili siya ng 2010 Toyota Hilux na nagkakahalaga ng 1.2 million pesos. Ikaw bumili niyan? Oo. Ikaw pumili? Ako. Sabi ni Mami, bakit bibili pa na? Wala ka pira. Ubos na pira mo. Mang, bili mo ng Ako lang magbili ng sasakyan mo. Sabi niya. Naman, cash to cash yan. Sabi niya, naku, wala na kayo matipon pira. Ko, ay, andyan naman kayo. Nagbuhay sa akin. Very pleased to meet you. Hindi ng commercials ang pinagbidahan ni Mommy D. Maging ang pag-aartista, pinasok din niya. You're the maid? Get the bags! Hey. Meron lang kaming emergency na sa kaso. Emergency! Kwento pa sa amin ni Mommy D, di raw niya malilimutan nang makasama niya ang idolo na si dating Pangulong Joseph Estrada at ang comedy concert queen ay Ay de las Alas sa kanyang kauna-unahang pelikula. Chip! Barbaric! Pangit! Pero Mommy D, nahirapan po ba kayo doon sa shooting, yung pag-memorize ng mga linya? Ay, hindi kumusta naman. po? Kumusta yung... Magaling naman ako sa memory. Oh? Yung pag-arte ba, natural? Ang natural sabi ni Ay. Naku, ang nagustuhan ko sa iyo, Mami D. Natural ang acting mo. I don't like the boy. Boy, look, very ugly. Ugly character. Maybe the boy's mother is also ugly. No breeding! Oh yes, no breathing. Kung ano lakas ng loob ni Manny Pacquiao sa boxing, yun din ang lakas ng loob niya sa pag-aarte. Kaya kikita ko na dun kay Mami Junicia talaga nagmana si Manny Pacquiao sa lakas ng loob. Bata pa lang daw siya, nasambit na niya sa kanyang mga magulang na balang araw mag-aartista siya. Bata pa po, sabi ng pag hindi niyo ako patapusin pag-aral, teacher ang gusto kong kunin nga kurso, pero hindi niyo ako matapos na yung pag-aral. Gusto na lang na ako, mag-artista na lang ako. Ano talaga nasabi niyo, Mami? Bata pa ako, 7 years old daw, 8 years. So, sabi ko mag-upisa. Pero nitong nakaraang 4 na buwan, nawala sa limelight si Mommy Junicia. Kwento niya sa amin, nagkaroon siya ng malubhang karamdamang hindi maipaliwanag ng kanyang mga doktor. Bulan sa 8 months ako lubog sa hindi na ako makasuot ng ganito sandal. Hindi na, nagpaana lang ako maglakad. Ay, hindi naman hindi naman kaganon. Sobrang laki. Parang tingnan natin ang paana ko, parang tidibir na tingnan ko. Dahil daw sa di maipaliwanag niyang sakit, lumapit na raw siya sa isang spiritual doctor o albularyo na pinaniniwalaan niyang nagpagaling sa kanya. Sabi niya ako, Mami, hindi ako doktor ng pisikal, no? Kaya ang pisikal mo, walang makita sa doktor. Kasi may nakaharang. May nakaharang sa tiyan mo. Pero pag lumabas na lahat sa katawan, huwag kayo matakot pag mayroong maglabas sa... Huwag kayo matakot. Kasi, Mas mabuti naglabas ng masamang espiritu. Nito lang Pebrero, ipinagmalaki ni Mommy D ang muling pagbalik ng kanyang indayog sa pagsasayaw. Handa na raw siyang bumalik sa telebisyon at pinilakang tabing. Lahat ko mga fans, at lalo na sa mga taga-Shoot TV, huwag kayo malungkot na wala ako sandali. Parang 4 months kasi nagpahinga lang si Mami Dear. Andito naman, babalik na ako. Nahulugan ng isang bato sa gitna ang isang
Ang bato daw, nagtanong ako doon sa Manila, sobra 100,000 ang isa. Ang isa lang kabato. Kilalang kilala ng masa si Mami Dionisha at nakaka-relate sila sa kanya bilang isang ina. Nakatatak sa isip ng mga Pilipino ang larawan ni Mami D na pinapanalangin ang tagumpay ng kanyang anak. Habang inililibot kami sa kanyang mansyon, ibinida rin sa amin ni Mami D ang ilan niyang mga gamit na ayon sa kanya, mamahalin daw at mula pa sa bansang Italia. Pinili ko sa katulog, ito ang gusto ko, ito. Punta siya ng Manila, ang kapatid niya punta man ng punta ng Italy. Tapos lahat sinip na. Oo. 3 months bago darating. 3 months. Nangongolekta ng sari-saring mamahaling gamit si Mami D. Isa na rito ang designer bags. Oo, maraming gamit ko. Oo, ang dami. Chanel at Louis Vuitton na LB, dalawa na. Ikatatlo tong bago niyang binili ngayon, nga laban niyang ako nakasama kaya nagkasakit ako. Ang palagi kong idala-dala yung bibi. Yung bag bibi doon sa kabila. Palagi kong dala-dala. Pero yung Hermes hindi Sabi niya, bakit hindi mo dala-dala Hermes palagi, mami? Kung magsimba lang, galing ko. Hindi naman ako ganyan nga nanay na ami kay mayaman ng anak. Pakisigwar, hindi naman ako pasigwar. Hindi naman ako pasikat. Hindi naman ako magpasikat na ina. Ang hilig ni Mami D sa designer bags, natutunan daw niya sa kanyang manugang. Na-discover ko talaga sa sa mga bag ng Mga ibang... sa mga sa anak ko kay Jinky. Doon ko nakakita ng mamahalin. Saan daw tumanda? Nagbago na rin ang taste ni Mami Dionisha pagdating sa alahas. Noon sa una, nagsusuot ako ng hindi totoo kasi. Nagsuot ako kasi noon. Ay wala pa man nagkabili. Ngayon po, talagang syempre totoo na. Oo, siyempre, oo. Sino bumibili? Ito ang si Manny nagbili at si Jinky. Sabi niya, may ibigay ko sa iyo, ma'am. Terno to. Terno po ang kaya lang, Necklace. nahulugan ng isang bato. Sa gitna ang isang ang bato daw, nagtanong ako doon sa Manila, sobra 100,000 ang isa. Ang isa lang kabato. Ang mahal man ng isang bato lang, oy. Ang mahal bang isang bato? Mami, 700,000 na itong yung 7 na bato. Bato pa lang yan. Bato pa lang yun. Sabi ko, mahal mo na. Ayaw ko magbili. Ang kabuoang halaga ng mga diamante ni Mami D, nagkakahalaga ng 6 na milyong piso. Ang isa pa sa mga kinokolekta ni Mami D ay mga mamahaling gown. Nagkakahalaga ng hindi bababa ng 30,000 piso ang bawat isa sa mga gowns na ipinakita niya sa akin. Mahal itong damit pagbili ko. Mas lalo na ang pangalan dyan, mahal yan. Ayoko na nga, ganito ang darating ang birthday ko. Ayoko na ganito ang damit ko palagi suot nga, parang prinsesa ako. Sino po nagtatahi ng mga damit niyo, Mami? Talaga makilalang designer po? Nakalimutan ko talaga yung mga designer Ayan, ko. Joji Luna. Bakla man yung nag-aatay ito. Pero sa kabila ng karangyaan, may bakas pa ang bahay ng dating simpleng pamumuhay ni Mami D. Pakita ko sa inyo. Alam niyo si Mami, kahit na napakayaman at nasa mansyon siya, mas gusto pa rin niya magluto sa uling. May, Pakita ni Mami sa inyo. may, Ang kanin dapat nasa uling. bahala ang ulam Luto sa dito, uling. lutuin dito. Mami, ba't mas gusto niyo uling? Masarap ka ang kanin? Oh, ganun Diba? Ilang saglit pa, nagaya na si Mami D papunta sa kanilang lumang bahay para ipakita ang kanyang Hermes bag na regalo sa kanya ng mag-asawang Manny at Jinky. 100 metro lang ang layo nito mula sa kanyang little mansion. Saan dito, Mami? Doon sa likod doon, malapit ng puno sa akasya doon na. Malakad lang. Malakad? Okay. Malakad lang. O, di mo. Maglalakad lang ako dito. Uy, maalaala kong tricycle, no? Gusto unta na ako magsakay ay kaysa mahasaya ka nga mayroon kang kasama. Diba? Oo. May kasama ka sa tricycle.
Pagdating naman sa kanyang lumang bahay, agad niyang ibinida ang kanyang Hermes bag na nagkakahalaga ng 1 milyong piso. Iniregalo raw ito sa kanya nung ika-62 kaarawan niya. Ni-request niya order. Parang amoy ano? Amoy leather. Oh, amoy leather. Buksan natin, Mami. Tingnan ko lang. Ito ang laman sa kang Ito bigay ni- Ira po. Original Hermes. So sa tingin niyo, ano ba? Special ba talaga yung bag o talagang sa pangalan lang? Ang bag nito, parang hindi maganda tingnan. Parang pangit kaya walay zipper, oh. Ang zipper, ito lang, maliit lang malagyan, oh. Oo. So hindi kayo masyado nagandahan sa style? Oo, pero ang pangalan niya, Babigat. Sa halos kalahating araw naming kasama si Mommy D, di mababakas sa kanyang muka ang pagod. Sa katunayan, pinakitaan pa niya ako ng kanyang galing sa pagsasayaw. May taas na kamay. Nakita niya sa sa atin. May nakita pa na ko nga ang babae nilipat. Lagi pa, ganon sa laki, oh. Hindi pa lusot dito, hindi pa anak dito. Hindi ganon dito. Ay, oo, pasok dyan. Nagawa niyo yun? Nagawa niyo Gusto din? ko gagawin, hindi marunong ka Gusto ni Mami lumusot sa paa. Gusto ko nga, gawin natin to nga, ganon, ilabay ko ninyo ay ganon. Iganon mo ko. Pag ganon, ganon. Hanap ko buhay ng ano. Maghanap ko ng ano. Bye-bye. Kinabukasan, sumabay kami kay Mommy D nang mag-shopping siya sa isang mall sa Jensan. Pagpasok pa lang namin sa mall, agad siyang nakilala ng mga kababayan niya. May ilang tila na starstruck pa sa ina ng pambansang kamao. Ang resulta, kaliwat ka ng pagpapapicture sa kanya. Ano ba? Mga turista kasi kami, Mami. Ito, bawat tatlo, dalawa lang kami. Dalawa lang kami. Ay, dalawa kami! Bawat tatlo. Kaya naman bantay sarado sa kanya ang kanyang mga bodyguards. Habang nagpapapicture sa kanya ang isa niyang fan, pero di natinag ang kanyang mga tagahanga. Kahit pa nag-brown out ng mga oras na yon, tuloy pa rin ang pagpapapicture nila sa kanilang idolo. May shoot kami ka dito. May isa lang hanapin mo isa. Yung jogging na ano, itim na parang jersey ba? Mas matibay manggod sa pa ako kung ganito ang kapal. Ayoko na sa marami akong mga pants na maong. Marami akong pants na maong, mainit. Gusto ko yun na nito kay stretchable. Okay lang. Matapos niyang makapili ng pantalon, nagsukat naman siya ng ilang high-heeled sandals. Game na game niya itong inirampa sa aming kamera. Ang natipuhan niyang sandals, agad niyang binili. Size 6 ba ito na? Walang tanong-tanong ng presyo. Matapos mag-shopping, nagpunta si Mommy Junicia sa bahay ng kanyang panganay na anak na si Liza. Dito, nagbonding ang mag-ina sa pamamagitan ng panonood sa YouTube ng mga ginawang TV commercials ni Mommy D. Maglabas ako dyan. Money! Dapat may pulutan. Mani, dapat may pulutan. Gulat si Mani. Bandang alas 8 ng gabi, tila napagod si Mommy D. Nakatulog na siya sa sofa ng kanyang anak. Pwedeng matulog kahit saan. Handang mamaluktot kung kinakailangan. Sa kabila ng kasalukuyan niyang karangyaan at kasikatan, makikita pa rin ang pagiging simple at cowboy ni Mommy D. At kahit mukhang perpekto na ngayon ang buhay niya, Bisita ako na to si Agnes. Bye-bye. ikinalulungkot niya raw ang pagiging mag-isa. Pati bodyguard ko, sabi ko, saluhan mo ako dito kasi minga wala akong kasama eh. Makakalungkot na wala akong kasama. Kay ang mga anak ko, wala na.
magsabi ng umibig, takot ako dyan. Takot ako dyan, grabe. Naging makulay at madrama ang buhay ni Mami Dionisia na isinilang at lumaki sa hirap sa Leyte. Malayo na ngayon ang narating niya, pero nakatatak sa kanyang pagkatao ang isang mapait na nakaraan. Bago pa naitayo yung malaking bahay niya, dito muna sa lumang bahay niya sa Jensen nakatira si Mami D. Actually, nasa loob na siya, pero hintayin muna natin kasi mini-makeupan pa daw. Morning! Hi! TV5. Kamusta po? Ito ang bahay kong una. Bakit di ba gusto mo dito? Kasi isa malaki. Hindi kasi, hindi makapagod sa sa paa ko pag mag-akyat. Masyadong malaki. Malaki na. Nakarating na yung sinabi mo. Hindi ka nag-ano kahit kanin eh, di ba tanghalian na? Kahit tinapay lang. Pag umaga, ayaw kumakain ng kanin. Grabe. Oat milk, oats ang Wala kinain. Para look young. Para ang mga fans ko, na walang sawa magtingin sa akin. Paganda ng paganda. Hello mga fans. Lalo na, namimiss ko talaga yung taga TV5. Ang bahay na bato na ito ang dating barong-barong na tinirhan ng mga magulang at kapatid ni Mami D. Hanggang sa siya'y magkaasawa at magkaanak. Ito, ang higaan ko ng nanay ko noon. Sa dito pang nanay ko, wala to. Umabot pa yung nanay mo Wala dito? to, oo, dito si nanay. Pero wala na. Ngayon? Yung Katri lang na single. Ngayon, sino na? Mga katulong. Eto ba, pinarenovate niyo na po ito? Oh, renovate. Maliit man itong nabili ko nga bahay to, maliit. Habang inililibot niya kami sa bakuran ng kanilang lumang bahay, kinumusta muna ni Mami D ang kanilang alagang aso. Alis ka. Upo ka dyan. Oh, tingnan mo, upo siya. Masunurin ang mga aso. Oh, apir. Hoy, di na katulad ni Gujagwar doon sa kabilang, ay, apir. Tama na. Lakad si Mami. Pero habang nakikipagkulitan siya sa kanilang aso, Yung isang, noon kilala siya ng mga kapitbahay sa General Santos City bilang si Dionisia Declaro Dapidran. Dayo lamang sila rito. Tubong inupakan Leyte sila at napadpad sa Jensan, nakilala dati sa tawag na Dajangas. 10 taong gulang lamang si Dionisia Dapidran nang tumawid ng dagat papuntang Mindanao ang kanyang pamilya. hindi naman siya na sabi niya, okay na lang ma'am, sige. Kagustuhan mo tong Hilux. Okay na. Dito na nga sa Jensan nila piniling manirahan. Nagawaan ko ng dingding para kahit mag-ano pag-upo ka dyan, yan ang laba. Oo, masakit talaga ang higaan namin. Ganito lang ating kahoy. Ganun sa mga Mahirap talaga. At mga kanyang bambo, malaking mga yak-yak. Kawayan talaga. Kawayan lang. Papag! Papag ang higaan. Salamat. Umaasa si Dionisia Dapidran na sa pag-asawa, gaganda ang kanyang buhay. 16 anyos pa lamang siya nang makilala niya si Alfonso Silvestre, ang kanyang naging unang asawa. Pero iniwan daw siya ni Alfonso bago pa man isilang ang kanilang pangalawang anak. Taong 1975, 4 na taon matapos siyang iwan ni Alfonso, nakilala ni Dionisia si Rosalio Pacquiao. Dahil kasal sa unang asawa si Alfonso, hindi nagawang magpakasal sa simbahang Katoliko ni Mami D at Rosalio. 4 na anak ang naging bunga ng kanilang pagsasama. Kabilang na ang pangalawang anak na si Manny. Si Dionisia raw ang kumakayod para buhayin ang pamilya. Pero hindi nagtagal, iniwanan din siya ni Rosalio. Ang hindi ko makalimutan talaga, bakit pinagpalit ako ng iba nga mayroon naman ako? Ito, kumpleto man ang katawan ko. Pero bakit umibig siya ng iba?
Kaya nga ang sobrang nasakit talaga. Sabi ko, Wala ko magkagbabayad sa una eh. Ang iya, tukuan lang iya. Pagdaot lang sa kuwaba mo na nga, isun ka niyang tao nga, wa magbuhat, nibuhatan. Murag mainit ta, di ba? Kanay kong tao nga, tao rago ta. Katong away, wala na to, agi na ko to, humanaman. Hindi, uli lugar, uli na. kahit tamad ka pa, tiniis kita. Kahit wala kayong trabaho, kahit wala kayong ginagawa, tiniis kita, kaya kitang magbubuhay. Kaya marunong naman ako maghanap buhay. Paano na lang? 20 taon na ang nakalipas pero ang sugat na dulot ng mga nabigong relasyon ni Mami D, hindi pa rin daw naghihilom hanggang ngayon. Yung mga panahon niya, nagka-boyfriend na ba? Ako, maraming maghahangad sa aking puso. Maraming naghahangad. Maraming naghahingi ng pagbigyan sila ng ano. Huwag kayo matakot sa husband mo. Hindi man lahat ng tao ganyan. Basta, sinasabi nila basta wag ko magpasok dyan. Ang pasukin ko lang yung mga pamumuhay ng anak ko. Basta wala ako dyan. Ibig mong sabihin yung 20 years na yun, wala kang love life? Matuwa ako sa mga may maghangad sa iyo, may sabi, pero hindi ko naniwala ang puso ko. Hindi ako maigip na hindi ako maniwala. Hindi ka mabola, hindi Oo. ka kayang bolahin. Hindi kaya. Sabi niya, grabe naman kayo, matigas naman puso mo. Hindi ba malambot ba yung puso ko? Mapagmahal ba yan eh? Mapagmahal ba kapwa tao? Mapagmahal ba yan? Ba't hindi ka naman? Pero, pag magsabi ng umibig, takot ako dyan. Takot ako dyan, grabe. Super, sabi ko, takot ako. Bakit ka naman natakot? Ayaw ko nang masaktan pa ang puso ko talaga. Dahil? Nasaktan na eh. Nasaktan na ng tatay ng anak ko. Dati na, sa maliit pa ko habit daw, sabing ng nanay ko. Kahit doon sa sa Guapa, doon ko saan, nagkakanta daw ko. Grabe. Yan nga, nahulog ako ng Guapa, 10 years old. Lumaki sa hirap at kabiguan, kilala si Mami D na isang ulirang ina sa anak na pambansang kamao. Pero sino nga ba si Mami D sa mata ng kanyang pamilya? Yan ang anggulong aking sisiyasatin. Mag-isang itinaguyod ni Mami D ang 6 na anak. Sa umaga, naglalako siya ng kakanin. Sa hapon, nagtatrabaho naman sa pabrika bilang tagabalot ng fish cracker at candy. Magluto pa ako sa umaga, kaya iiwan ko sa anak ko bago siya magpa-aral, mayroon ng pagkain ang anak ko, handa ang pagkain nila. Mag-iwan ako ng sulat na, kain na lang kayo ha, punta ka ng paaralan na, kaya ako, dito ako sa syudad, nagkukumpra ng itinda. Mag-iwan ako ng sulat ng mga anak. Ito si mama mo naghanap buhay. Ngayon, maglako ako ng mga na wala na ako naglako ng kakanin, yung mani. Nagsilbi siyang ina at ama ng mga anak at tagapataw ng disiplina sa mga pasaway. Saan? Palud sa harap ng altar. Tapos? Sa altar, sabi ko, o diyan kayo magsisi, maghingi ng tawad sa Panginoon ha. Nakasala ako sa mama ko, Lord. Yun ang tinuro ko sa kanila. Bakit pinaluhod kayo ng mama? Ha? Ikaw, bakit pinaluhod kita? Masakit ba magluhod? Sabi niya, nakasala o ganyan. Kaya nga pinaluhod kita kay nakasala eh. Kaya kung paluin mo, mabunog ang katawan niya. Pag magalit yun, hindi maiwasang mapalo kami. Hindi naman yung lahat kami. Yun ang ginagawa niya. Mga nakaraan ba sa isip niya, hindi man maiwasan yun. Pero alam ko ni Mama, kahit hindi niya sabihin sa amin na malungkot si Mama, wala naman siyang kasama. Kasama niya yung nag-alaga sa kanya. Kumpra ako ng kakanin nga nagbinta ko, ikot-ikot ito na bangal sa mahirap. Simple lang daw noon ang pangarap ni Mami D, ang makakain ng 3 beses sa isang araw ang kanyang mga anak. Sinagot daw ang dasal ni Mami D na magkaroon ng magandang buhay sa pamamagitan ng anak na si Manny. Nagdasal ako, Lord, sana umunlad naman ang buhay namin.
tulungan mo kami para makapahinga naman ako. Ang bigat ng ginagawa ko, tingnan mo. Parang napapagod na ako palagi talaga, sabi ko. Saan kaya ibigay mo sa aking saan kaya pero yung manghuhula ba? Sabi niya, may anak daw ko nga makaunlad sa buhay namin. Hindi ko pa alam kung sino. Sino kaya, no? Baka ito kay marunong magnegosyo. Magtulong sa akin, binabinta, maglako ng negosyo. Hindi ko alam nga si Manny. Ang bago. Bawal pwedeng mainitan? Ha? Bawal kang mainitan? Masakit ang masakit ang init. Sa kabila ako kasi nandun na. Mababa ang mga Nakabili ako ng sarili. O bakit pick up ang napili mo, ma'am? Gusto ko pick up kay pag may puntahan na magpunta ako ng may baka man gud ako doon sa bundok, pinaalaga ko. Gusto ko magpunta ng bundok, mas mabuti to kay matangkad ba? Matangkad ang ilalim. Noong araw na iyon, ipinakita sa amin ni Mami D ang music room ng kanyang mansyon para pakitaan kami ng galing niya sa pagkanta. Nagmala-singer siya na umaawit sa laban ni Pacman. Sa manlulupig, di ka Hilig daw talaga ni Mami D ang pagkanta. patulog sa simoy at sa langit. Kataas tayo. Tulat amit sa paglayang minamahal. Dati na sa maliit pa ko habit daw, sabing ng nanay ko. Kahit doon sa sa Guapa, doon gusto nagkakanta daw ko. Grabe. Yan nga, nahulog ako ng Guapa, 10 years old. Hindi nagkahawa kay may di ba ang bata? Mahilig ako nagbasa ng mga comics na sana. Superman, sabi ko. Dati ako sa maliit pa ba? Superman, na ganun ko, nahulog ako sa nahulog ako sa Guapa. Sabi ng kasama ko, tuwa na! Bagsak na! Sa Superman na bagsak! Pag may nag-aapi, ang namatay ng dahil sa'yo. Matapos ang pagbirit ni Mami D, tila nakaramdam na siya ng gutom. Kaya ang next destination niya sa kanyang dining table para mananghalian. Sa ngayon, kahit milyonarya na si Mami D, dala-dala pa rin niya ang mga ugali ng nakaraan. Ang pagkain niya ng araw na iyon, kanin at pritong isda. At imbis na gumamit ng kutsara tinidor, nakakamay na kumain si Mami D. Wala tayong kutsara paggawa sana, paglabas ng nanay. Kahit ganito ng buhay ko, magkamay ako Mas lalo na nasa pasyalan ko. Kahit sa mall, magkamay ako. At kahit may mga kasambahay, si Mami D pa rin daw ang personal na namamalengke sa mga inihahain niya sa kanilang hapagkainan. Mainit ang mata ko. Ano, may bago ng isda? Darating na. Gaya ng ilang mamimili, mabusisi rin si Mami D sa presyo ng kanyang pinamimili. 150, 140 to 90 plus 250, 540. Ang mahal pa. 540 ka lang. Matapos niyang makapamili ng kanyang mga paboritong isda, Sa lubong dahil nag-bless na gaya ni Mami D na nagtaguyod ng 6 na anak, di raw nalalayo ito sa pinagdaanan ng kanyang ina na si Cristina Dapidran na ngayon 90 anyos na. Pangatlo si Mami D sa 7 anak ni Cristina at nasirang ama na si Florencio Dapidran. Nay, kumustang anak si Aling Jonicia? Kumusta daw ang akong pagkaanak? Mabait ba daw? Bait man. Kulay na red. Ano na nabigay niyo sa kanya, Mami D? Kulay na red at sa kulay na blue. Si Mami D ngayon ang sumusuporta sa kanyang ina. Kulay bliss.
Naabutan din namin doon ang nakababatang kapatid na lalaki ni Mami D. Kumustang kapatid, nakatatandang kapatid si Mami D? Ay, maganda man. Malaki ba na itulong na rin niya sa pamilya niyo? Hindi gaano kalaki. Hindi ako magsalita ng malaki. Ngunit nakatulong rin. Salamat kami sa ni Mami D. Dahil kung wala siya, wala yung money. Salamat din kami ng Lalo na sa nanay. nanay namin. Kung wala siya, wala si Mami D. Kiss naman. Kiss na lola. Ang pagdidisiplina ni Mami D sa mga anak, katulad daw sa pagdidisiplina niya sa 21 apo niya. Kiss lola. Naman ako sa lola ko. Huwag magbabarkada ng mga masasama. Minsan kasi may mga ganyan. At saka pag sa school, focus ka. Pag mag-school ka, focus naman sa isang Yun na lang. I'm beautiful, the mother queen. Kahit sa mga Inglesero at Ingleserang apo niya kay Manny, meron din siyang alituntunin. Yaya, huwag kayo magsalita ng English. Dito lalo na sa bahay, kaya hindi tayo Amerikano dito. Alo, ang bata parang nagmana sa lulan niya eh. Ang isip ng lulan niya, andyan sa mga apo ko, alak. Ako sabi ko, na, bakit hindi ka mag-English sa aking harap sa Hindi man ikaw, di man ikaw sa school, di man ikaw teacher namin nga mag-aaral, ang speak. Hindi man mo alam. Magsabi yung mga apo ko. Malayo na nga ang estado ngayon ni Dionisha Pacquiao kumpara sa kinalakihan niyang buhay. At wala na raw siyang mahihiling pa. Tinto na ako sa buhay ko nga ganito, pero yung sinabi mo kanina, kapartner, hindi ko pa mag-istorya ng patapos. Kaya hindi ako may-ari dito. Hindi ako may-ari dito. Nagsikap lang ako nga, Lord, tulungan dyan mo ako nga, hindi ako madala sa mga tukso. Aminadong late bloomer nang magsimulang mag-aral ng ballroom dancing si Mommy D. Practice lang na parang practice. Kilalang-kilala ng masa si Mami Dionisha at nakaka-relate sila sa kanya bilang isang ina. Nakatatak sa isip ng mga Pilipino ang larawan ni Mami D na pinapanalangin ang tagumpay ng kanyang anak. Buhay na buhay ang General Santos City ng Idao Sangkalilangan Festival nitong nagdaang linggo. Ang pangalan ng pagdiriwang na ito ay nagmula sa salitang kalilang na ang ibig sabihin pagdiriwang sa salita ng mga taga-Maguindanao. Ang lahat ng ito ay bahagi ng Kalilangan Festival kung saan binubuhay ang kultura dito sa General Santos City, ang hometown at ang lugar kung saan binuo ni Mami Dionisha ang makulay niyang buhay. Bahagi na ng pista ng Kalilangan ang pagpapakita ng sayaw, buhat sa iba't ibang parte ng Mindanao. At syempre pa, di rin mawawala ang pagpapakitang gilas sa mga paligsahan sa pagsasayaw. Si Dionisha Pacquiao o Mommy D, ina ng pambansang kamao, ang naging panauhing pangdangal sa ginanap na dance sports contest sa Notre Dame of the Jangas University sa General Santos. Aminadong late bloomer nang magsimulang mag-aral ng ballroom dancing si Mommy D. 62 anyos na siya pero tila pang age 26 lang ang kanyang dance moves. Hindi ba nakuha yung hilig niyo sa pagbabayaw? Kasi pag nililihi pa ako sa ilalim pa diyan ng inanay ko, pinaglihin niya ako sa dancing. Habang gumagayak ang mga kabataan, si Mommy D excited rin. Ito na kasi ang paborito niyang libangan mula pa noong bata siya. Ano paborito yan sa'yo? Gusto lang muna ako manood, 'di ba? Ang mga
may edad na, magsayawan sa barangay, no? Magsayawan sila. Gusto ko manood sa mga 7 years old pa ako. Gusto na ko manood sa mga dancing. Hindi ako mapagod sa sayaw. Sinuot pa niya ang kanyang paboritong dancing shoes. May request ko kasi dito na kung pwede masayawin natin si Mami Junisha. Di pa nagsisimula ang contest, nag-warm up muna siya sa pamamagitan ng pagsasayaw ng cha-cha. Minsan na ring natapilok ang mala dancing queen ng Jensan sa kanyang buhay pag-ibig. Kaya sa ngayon, kontento raw siyang kasayaw na lamang ang mga dance instructors. Ang dami sila naghahangad ng puso ko daw. Sabi ko, hindi na. I'm sorry. Bakit? Paano nila? Pihikan ka ba o ayaw mo? Ayaw ko na. Mamanghig na ako sa... Ayaw ko na. Mahigit 100 kabataan mula sa iba't ibang panig ng Mindanao ang lumahok sa higanting patimpalak. At talaga namang uminit ang laban. Hindi na bago kay Mommy D ang sumabak sa iba't ibang laban. Matatandaan na ipinagtanggol niya ang anak na si Manny nang hamunin ito ng suntukan ng matapang na senadorang si Miriam Santiago. Kaming mga senador, hindi kami papasok sa pagbuksing. Pero kung gusto mo, hindi pwede rin. Ang kanyang pagtutol Sa corner kasi ni Congressman Pacquiao, tinututulan niya ang pagpapasa ng panukalang batas sa reproductive health. Dito sa atin, laganap ang korupsyon. Dapat yun ang dapat bantayan natin para matulungan natin ang ating mga kababayan. Hindi solusyon ang pagpasa ng RS Bill para malutas ang kahirapan. Habang sa corner naman ni Senadora Miriam, dapat daw itong isulong. Sa gitna ng laban, pumasok si Mommy D sa eksena, pero ibang grupo naman ang kanyang nakalaban. Mga bakla, nakainom ng mga pills. Hindi na bagay inumin ng mga bakla kay lalaki silang lalaki. Ginagawa sila ng Diyos ng lalaki. Pero umiinom talaga sila ng pills para maglaki ang didi. Bawal yan. Kaya naman bilang ganti, isang uppercut ang pinakawala ni Senator Miriam kay Mommy D. I'm speechless. That's my comment. I just don't think it needs to be taken further. Sa gitna ng paligsahan sa sayaw, dumating din si Darlene Antonino Custodio, ang babaeng tumalo kay Pacman nang tumakbo itong alkalde ng General Santos. Isa rin sa mistulang laban na sinabak ni Mommy ang maagang pag-aasawa naman ni Pacman. Sa red corner, ang misis na si Jinky Pacquiao naman ang nakatayo. Dinamdam daw kasi ni Mommy D ang maagang pag-aasawa ng anak. Pero ngayon, draw na raw silang dalawa sa atensyon ni Manny. Isa pa sa importanteng taong dumating noong araw na yun ay ang best friend ni Mommy D, na si Aling Letty. Ilang dekada na silang magkaibigan at sa sayaw rin sila nagkasundo ni Mommy. Kasiyahan. Sama kami sa ganyang mga sayaw, nagpaturo kami ng sayaw. Di ba, nagpaturo kami. Dalawa kami noon. Yung mga DI, sayaw kami. Kung minsan magkantahan sa videokihan, magkanta-kanta kami. Yan lang. Kasi nagtrabaho man ako sa City Hall. Inamin sa amin ni Aling Letty na hindi pa rin nakakalimutan ni Mommy D ang nagdaang dance partner. Alam niyo po ba kung mahal pa rin niya? Hindi ko na. Siyempre, Kasi medyo... tatay ng anak niya, mahal pa rin kung minsan makita niya. Siyempre, magkanta siya. Minsan, kung magkanta siya yung mga nilang kanta, magalis man yung mister niya. Hindi ba? Oo. So naalala pa Ayun, alaala pa rin niya. Yung mga anak good. Ay kung minsan gani, magsalubog kami sa airport, Manny, ako man mag-arrange sa kanila doon sa truck. Pakyatin ko muna si Mommy D, sunod yung papa niya. Tapos
Si Manny, tsaka si... Ako man talaga ang mag-arrange doon sa airport. Noon pa hanggang ngayon. Parang nakikita niyo, parang kinikilig pa rin si Mami T. Parang ano, sabi ko sa kanya, best friend sila na lang. Habang sumasarap ang kwentuhan ng dalawa, tinawag si Mommy T upang magbigay ng special number. Dito na niya pinatunayan ang pagiging reyna ng dance floor. Nang matapos ang dance number, hangang-hanga ang kanyang mga kaibigan. Ang lakas ng audience impact. Hindi man mahilig magbigay ng material na bagay, sapat na raw ang matibay nilang pagkakaibigan bilang regalo. Takot siya maiwanan ako. Basta ang akong friendly lang kami. Ang bigay niya sa akin, basta ano lang siya, hindi lang siya magbago, yun lang. Second place goes to couple number 48, Prince Navarra. Pagsapit ng awarding ceremony, ang dalawang reyna ng Gensan ang nag-abot ng plaque. Nang matapos ang awarding ceremony, agad umexit si Mayor Darlene. Pero si Mommy T, may energy pa ring magpa-picture. Nain lang ako nagsimba ng pantalon, baka maka... Abala man sa maraming bagay, sinisiguro pa rin ni Mommy T na may oras siya sa Panginoon. Mas na ni? Ang 6 masikat mas to. Ang araw ng linggo, nakareserba na raw sa pagsisimba. Likod o. You know, nag-video sa atin o. You know, kaway ka na. Mga kaibigan mo? Oo, mga tagahanga sa akin. Mami, pwede na mag-control muli. Uy, ikaw lang nahuli. Lagi ako nag-control. Kailan ang concert? Tuesday, last day na lang. Saan tayo mag-ballroom? Doon sa GMX, last day. Sige. Sa kasikatan ng anak na pambansang kamao, mistulang ina ng lungsod na siya ng Gensan. Tapos ka na simba? Hanggang sa misa, hindi siya mapakali sa mga alahas na suot. Kasama rin marahil sa panalangin ang karangyaang tinatamasa. Dala niya ang paboritong bag na bigay ng manugang. Pagdating ng offertory, patapos na ang misa, nilapitan siya ng ilang chikiting. Anong practice niyo sa Argentine? Ha? Nag-Argentine? Nag-ganon? Magpe-perform daw ng sayaw ang mga bata, kaya binigyan sila ng konting tips ni Mommy T. Thank you, Mama Mary. God bless, Mama Mary. Pinagaling mo na. Jesus Christ. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Lord, binigyan mo ako ng kagalingan. Binigyan niyo ako ng mabuting katawan. Gamot mo ako, Lord. Marami raw dapat ipagpasalamat sa kaitaasan si Mommy D. Isa na rito ang pagretiro ni Manny sa bisyo. Nagpasalamat ako nga pinagbago na niya ang takbo ng buhay niya. Ayaw na niya sa mga, di ba in-interview naman siya. Ayaw niya ng mga yung billiard, mga billiard. So, basta lahat sa sugal, ayaw na niya. Nanalangin din siya na ang pagboboxing naman ang susunod na isusuko ni People's Champ. Di man kamao ang gamit, ang kanyang positibong pananaw sa buhay, likas na pagiging masayahin, at pananalig sa Panginoon ang sikreto sa kanyang tinatamasa ngayong tagumpay.
Malapit sa puso ng mga Pinoy si Mami D dahil kinakatawan niya ang isang inang matagumpay na nalagpasan ang mga hirap ng buhay. Ito ang anggulo ni Dionisia Pacquiao. Isang mukha. Iba't ibang pananaw, Isang kwento. Ito ang anggulo. Magandang gabi po sa inyong lahat.